Ma'am, pasensya na po talaga. Mukhang suspendido po ang serbisyo ng credit card na ito sa ngayon. Ang naguguluhang tinig ng empleyada sa billing ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bintana ng isang eksklusibong pribadong ospital sa Bonifacio Global City o BGC. Nangyari ito sandali matapos ang matagumpay na emergency operation ng aking anak kung saan siya ay nag-aagaw buhay at sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag. Ang family card na iniabot ko nang may nanginginig na mga kamay ay naging isang walang kwentang piraso ng plastik na tumutunog na lamang ng error nang idaan sa makina. Sinubukan kong tawagan ang aking asawa, ngunit wala ng signal ang kanyang telepono mula pa kagabi. Sa mga sandaling iyon, hindi ko pa alam ang katotohanan. Habang mag-isa kong hinaharap ang matinding krisis sa buhay ng aming anak, nanginginig sa takot, ipinablokado na pala ng aking asawa ang aking credit card at umupa ng isang marangyang ballroom para makipag-inuman ng champagne kasama ang kanyang kabit. At hindi rin niya alam na pagkalipas ng 3 araw, ang mapagmataas na mundo kung saan akala niya ay siya ang hari ay guguho ng tuluyan sa pamamagitan lamang ng isang tawag at mawawala ang lahat sa kanya. 3:00 na ng hapon, habang pinakikinggan ang pantay na paghinga ng aking 16 na taong gulang na anak na si Mateo, na natutulog sa kama ng ospital, napabuntong hininga ako ng malalim. Ang bangungot na nagsimula kagabi ay unti-unti na ring kumakalma. Mama, sobrang sakit ng tiyan ko. Ang alalahanin ng sandaling dumaing si Mateo ng madaling araw ay nagpapataas pa rin ng balahibo ko. Akala ko simpleng sakit lang ng tiyan, pero nang makita ko ang kakaibang pagpapawis niya at kung paano siya namimilipit, hindi ako nag-atubiling tumawag ng ambulansya. Acute peritonitis. Malamig ang naging diagnosis ng doktor at kinakailangang kumilos ng mabilis. Inoperahan siya kaagad at sinalubong ko ang umaga nang mag-isa na nakaupo sa malamig na silya sa pasilyo. Nakatingin sa pulang ilaw ng operating room. Paulit-ulit akong nagdasal sa Diyos na iligtas ang buhay ng aking anak. Sa buong oras na iyon, tinawagan ko ang asawa kong si Alejandro nang hindi mabilang na beses, ngunit puro ring lang ang naririnig ko. Pinagkiskis ang aking mga malamig na kamay. Tinitigan ko ang pangalan ng aking asawa sa screen. Si Alejandro ay ang CEO ng isang mid-sized tech company sa Makati. Madalas siyang mag-out of town at hindi na bago na wala siya sa bahay. Gayunpaman, kahit matagal nang nanlalamig ang aming relasyon bilang mag-asawa, nakaramdam ako ng matinding kawalan ng pag-asa nang makitang ni hindi man lang niya binabasa ang mga mensahe ko kung saan sinabi kong nanganganib ang buhay ng kanyang anak. Matapos ang matagumpay na operasyon at mailipat si Mateo sa kanyang kwarto, nagtungo ako sa cashier sa ground floor. Dahil laging iginigiit ni Alejandro na gamitin ang eksklusibong pribadong ospital na ito sa BGC para ipagmayabang ang aming estado, kailangan kong ikaskas ang card para mabayaran ang malaking down payment na hinihingi nila. Kahit na may mga pampublikong ospital sa Pilipinas, ang paglipat ng ospital sakay ng ambulansya sa gitna ng matinding sakit ay magiging kalbaryo para kay Mateo at mahigpit na hinihingi ng klinika ang agarang bayad para sa VIP room na ipinilit ipareserba ni Alejandro. Ang inilabas ko sa aking pitaka ay isang family credit card na nakapangalan kay Alejandro. Bilang isang may bahay, inuutos ni Alejandro na bayaran ko ang lahat ng gastusin sa bahay gamit ang card na iyon. Halos hindi niya ako pinapayagang humawak ng cash. Ako ang humahawak ng pera. Nabubuhay ka mula sa perang kinikita ko, kaya huwag mong waldasin. Iyon ang paboritong linya ng aking asawa. Gayunpaman, pagkakaskas ng card sa terminal, napangiwi ang empleyada. Ma'am, mukhang nakablock po ang card na ito. Hindi maaari. Hindi ko pa naabot ang credit limit. Hindi po dahil sa limitasyon. May lumalabas na error code na nagsasabing ang cardholder mismo ang humiling ng pansamantalang suspensyon. Isang kahilingan mula sa cardholder. Ibig sabihin, ipinablokado ni Alejandro ang aking family card. Sinasadya niya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking likuran. Bakit niya iboblock ang card saktong-sakto kung kailan na ospital ang aming anak at kailangan ko ng agarang pambayad? Napakasamang biro nito para maging isang simpleng pagkakataon lang. Pasensya na po. Kumpirmahin ko lang sa asawa ko. Papalayo sa bintana na parang tumatakbo. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mukha sa hiya. Lumabas ako sa tahimik na hardin ng ospital at muling tinawagan ang cellphone ni Alejandro. Ang tanging sumagot sa akin ay ang boses ng operator na nagsasabing nakapatay o out of coverage area ang telepono.
20 taon na kaming kasal. Palagi nang mapagmataas si Alejandro. Ngunit mula nang manahin niya ang kumpanyang itinatag ng aking yumaong ama at umupo bilang CEO, nawalan na ng limitasyon ang kanyang kayabangan. Dahil sa akin, nakakakain ka. Sino sa tingin mo ang bumubuhay sa'yo? Iyon ang paborito niyang sabihin sa bahay. Trinato niya akong parang katulong at sa aming anak na si Mateo. Tanging pressure lamang ng pagiging tagapagmana ang ipinaramdam niya, nang hindi nagpapakita ng anumang pagmamahal bilang ama. Kahit paano, pilit kong tiniis ang lahat para wag nang lumaki ang gulo. Nais kong protektahan ang kapayapaan at ang imahe ng aming pamilya hanggang sa makapagtapos ng high school si Mateo. Dahil imposibleng makontak ang aking asawa, tinawagan ko ang direktang numero ng opisina ng CEO sa kumpanya. Pagkatapos ng 3 ring, ang sumagot ay ang kanyang sekretaryo na si Antonio Reyes. Si Antonio ay isa sa mga iilang pinagkakatiwalaang tao na natitira sa kumpanya mula pa sa panahon ng aking yumaong ama. CEO's Office. Hello? Antonio, matagal na tayong hindi nagkakausap. Si Isabel ito. Kasi isinugod sa ospital si Mateo at kailangan kong makausap si Alejandro. Nandyan ba siya? Sa aking mga salita, nag-atubili si Antonio sa kabilang linya. Ma'am Isabel, na-ospital si Mateo? Nakakagulat naman po. Kumusta po siya ngayon? Maayos na ang operasyon, pero hindi ko makontak ang asawa ko. At ewan ko kung bakit nakablock ang credit card ko, kaya hindi ako makapagbayad sa ospital. Nang marinig iyon, narinig ko kung paano pinigilan ni Antonio ang kanyang paghinga. Iblinok ng boss ang card nyo? Oo. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Tahimik na tahimik si Antonio. Hindi ito isang katahimikan na nangangahulugan ng simpleng kawalan. Isa itong mabigat na paghinto na nagtatago ng isang katotohanang napakahirap sabihin. Ma'am, hirap na hirap po akong sabihin ito sa inyo. Simula ni Antonio, binababaan ang boses na para bang lumilingon sa paligid. Wala po sa opisina ang boss. Ngayong hapon, umalis siya kasama si Vanessa mula sa sales department papunta sa isang events hall sa isang hotel. Vanessa. Pamilyar ang pangalang iyon. Isa siyang 32 taong gulang na empleyada, bata at kapansin-pansin na nagtatrabaho sa kumpanya. Umabot na rin sa akin ang mga chismis na nakakatanggap siya ng espesyal na pagtrato bilang paborito ng boss. Isang events hall. Business dinner ba yan? Tanong ko. Hindi po. Private party po ito ng boss. Nabalitaan ko pong nirentahan niya ang buong ballroom sa Shangri-La para ipagdiwang ang birthday ni Vanessa. Nablangko ang isip ko habang ang aking anak ay namimilipit sa sakit. Nag-aagaw buhay sa isang emergency operation. Ang aking asawa ay umupa ng isang mamahaling hotel sa gitna ng BGC para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang batang kabit at sa ibabaw ng lahat, sinadyang ipablock ang credit card para sa mga gastusin sa bahay upang hindi ako makagalaw ng malaya. Antonio, pwede mo bang ibigay sa akin ang saktong pangalan ng hotel na ginagamit nila? Sabi ko sa isang boses na napakalamig at kalmado, kaya pati ako ay nagulat sa aking sarili. Matapos ibaba ang telepono, binuksan ko ang screen ng aking cellphone at hinanap ang public social media account ni Vanessa. Kababago lang ng unang post niya. Pinakamasayang birthday ever. Nirentahan niya ang buong ballroom sa Shangri-La para lang sa akin. Mukhang pinutol na niya ang card ng asawa niya. Ngayon alam ko nang ako lang ang mahal niya. Mamahalin ko siya habang buhay. Sa larawan, nakangiti ang bata at nakahawak ng baso ng champagne, nakakapit sa braso ni Alejandro. Sa likod nila ay makikita ang marangyang dekorasyon at ang night view ng BGC. Sa sandaling makita ko ang larawang iyon, may isang bagay sa loob ko na tuluyang nasira. Hindi iyon kalungkutan, at hindi rin iyon galit. Iyon ang tunog ng isang malalim at napakalamig na determinasyon na nabubuo. Nakatayo sa ilalim ng malamig na hangin ng ospital, tinitigan ko ang screen. Kung iyan ang gusto mo, wala akong ititirang awa sa'yo. Bulong ko sa mababang tinig. At nagsimula akong maghanap ng isang contact sa aking telepono. Ito ang numero ng huling alas na iniwan sa akin ng aking yumaong ama. Isang numerong hindi ko kailanman ginamit sa loob ng 20 taon para mapanatili ang kapayapaan ng aming pamilya. Ang kalangitan na makikita sa bintana ng kwarto sa ospital ay may kulay na madilim at mabigat. Tinitigan ko ang mukha ng aking anak na si Mateo na payapang natutulog at nakakabit sa dextrose at hinawakan ko ng mahigpit ang aking mga malamig na kamay. Bakit ako nagtiis ng ganito katagal? Ang katotohanang pinutol ng aking asawang si Alejandro, ang aking credit card, at umupa ng hotel, kasama ang kanyang batang kabit,
ay sumasampal ngayon sa aking mukha na nagpaparamdam sa akin ng matinding pagsisisi sa dati kong sarili. Ano ba ang napala ng 20 taong pagkumbinsi ko sa sarili ko na ang hindi paggawa ng gulo at ang pagprotekta sa pamilya ang tamang desisyon? Nagpakasal ako kay Alejandro nang ako ay 28 taong gulang at siya ay 32. Noon, siya ay isang seryoso at ordinaryong empleyado sa tech company na itinayo ng aking ama mula sa wala. Siya ay isang lalaking hindi masyadong magaling makisama, ngunit mas nangingibabaw ang katapatan kaysa ambisyon at naakit ako sa paraan ng kanyang pagtatrabaho, pinagpapawisan at hindi inaalintana ang overtime. Hindi po ako karapat-dapat na pakasalan ang anak ng presidente ng kumpanya, ngunit sumusumpa po ako na paliligayahin ko siya habang buhay. Naaalala ko pa ng malinaw ang imahe ni Alejandro na pinagpapawisan sa kaba, nakayuko nang bumati siya sa aking ama. Noon akala ko ay walang kasinungalingan sa kanyang mga salita. Tunay na naging tahimik ang mga unang taon ng aming pagsasama. Nang ipanganak si Mateo at kaming tatlo ay naninirahan sa isang maliit na inuupahang apartment. Wala kaming masyadong pera, ngunit hindi nawawala ang mga ngiti. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang lahat 10 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama, ang presidente ng kumpanya, ay biglaang namatay dahil sa sakit. Nang hindi pa man lang ako nakakapagluksa ng maayos, hinarap ng kumpanya ang problema kung sino ang susunod na mamumuno. Pinahahalagahan ng aking ama ang sipag ni Alejandro noong siya ay nabubuhay pa at sinuportahan ng mga miyembro ng board ang ideya na ang pinakanatural ay ang manugang ng presidente ang pumalit sa pwesto. Sa gayon, sa edad na 42, naging ikalawang presidente si Alejandro sa kumpanya ng aking ama. Siguro ito ang tinutukoy nila kapag sinasabi nilang binabago ng pera at kapangyarihan ng mga tao. Nang maupo siya sa silya ng CEO at nagkaroon ng access sa ganoon karaming kapangyarihan at pera, naging ibang-ibang tao si Alejandro. Luma na ang mga diskarte ng tatay mo. Mula ngayon, palalaguin ko ang kumpanyang ito sa sarili kong pamamaraan. Iyon ang mga salitang binitawan ni Alejandro habang naghahapunan kami noong siya ay 6 na buwan pa lamang na presidente. Sa una, inisip kong nagyayabang lang siya dahil sa pressure, ngunit naging mas mayabang ang kanyang ugali araw-araw. Unti-unti niyang tinanggal ang mga veteranong executive na sumuporta sa aking ama at nagsimulang maglagay sa mga mahahalagang pwesto ng mga batang empleyado na puro lang oo sa kanya. Marahil isa na rito ang nagngangalang Vanessa. Ang kanyang pag-uugali sa akin sa bahay ay naging malamig din na parang yelo. Nagpapakahirap ako sa labas na may daladalang buhay ng daan-daang empleyado. Ikaw, anong ginagawa mo sa bahay buong araw? Kapag sinubukan kong magbigay ng opinyon, kumukunot ang noo ni Alejandro at titingnan ako mula ulo hanggang paa na may malamig na mga mata. Kinuha rin niya ang kontrol sa lahat ng gastusin. Isang araw, pinwersa niya akong ilipat ang lahat ng pera na nasa aking personal na bank account sa ibang account at kapalit nito ay binigyan ako ng family card. Hindi kailangan ng cash ng isang may bahay. Gamitin mo itong card para sa mga grocery. Sa cellphone ko papasok ang text kapag ginamit mo yan. Kaya kapag nagwaldas ka ng pera, malalaman ko agad. Isa itong buhay na pakiramdam ko ay palagi akong binabantayan. Kahit sa pagbili lang ng mas mahal na prutas sa supermarket, sinisermonan na niya ako. Sinasabing, dahil kanino ba ako nakakakain ng masasarap? Nagsimula pa akong mag-atubiling pumunta sa parlor at unti-unti akong namuhay na pinipigilan ang sarili kong emosyon. Kahit na ganoon, may mga dahilan kung bakit kinain ko ang salitang hiwalayan at patuloy na nagtiis ng tahimik. Ang isa rito ay ang aming anak na si Mateo. Mula pagkabata, siya ay isang mabait na bata ngunit medyo sakitin. Napakahigpit ni Alejandro sa kanya. Pinipilit na makakuha ng matataas na marka dahil siya ang tagapagmana, ngunit hindi niya kailanman binigyan ng pagmamahal ng isang ama. Kung kukontrahin ko si Alejandro at maghihiwalay kami, gamit ang kanyang kapangyarihan sa pera at estado sa lipunan, magiging napakahirap para sa akin na makuha ang kustodiya. Nais kong iwasan sa abot ng aking makakaya na maiwang mag-isa si Mateo sa ganoong kalupit na ama. Hanggang sa lumaki si Mateo, kailangan kong maging kalasag niya. Sa tanging kaisipang iyon, tahimik kong tiniis ang pananakit sa salita at psikolohikal na pang-aabuso ni Alejandro. At ang isa pang dahilan kung bakit ako nagtiis ay dahil sa kumpanyang iniwan ng aking ama at sa mga empleyadong nagtatrabaho roon. Tulad ni Antonio, ang sekretaryong nagsabi sa akin ng katotohanan sa telepono kanina,
May mga empleyado pa rin na sumusuporta sa kumpanya mula pa sa panahon ng aking ama at nanatili roon bilang pasasalamat sa kanya. Kahit na hindi sila sang-ayon sa mga pamamaraan ni Alejandro, hindi ako dapat gumawa ng problema o maging hadlang sa CEO dahil makakapinsala ito sa mga empleyado. Nagtago ako sa madaling palusot na iyon at umiwas ng tingin sa katotohanan. Ngunit napakawalang kwenta at napakatanga ng pagtitiis na iyon. Habang nakatingin sa namumutlang mukha ni Mateo habang gumagalaw sa kama, umiyak ako ng tahimik. Nang mamimilipit siya sa sakit ng madaling araw at pinagpapawisan ng malapot, hindi ko man lang alam na nakablock na pala ang card ko. At hindi ko rin napansin na ang aking asawa ay nasa isang marangyang hotel kasama ang kanyang kabit. Humingi lamang ako ng tulong na desperado. Hindi alam ang gagawin. Paano kung tinanggihan ng ospital ang pagpapa-admit niya sa kwarto at pinilit kaming mag-asikaso ng paglipat sa kalagitnaan ng madaling araw sa isang pampublikong ospital na magpapahaba sana sa paghihirap ni Mateo dahil lamang sa walang kwentang pagmamalaki ng kanyang ama at sa isang nakablock na card? Ano ang isasagot ko kay Mateo kung umiyak siya at sabihing gusto niyang makita ang kanyang ama bago pumasok sa operating room? Ang isiping sapat na ang magtiis ako ay hindi nakakaprotekta sa aking pamilya. Hinahayaan lang nito ang kayabangan ni Alejandro, binibigyan ng lakas ng loob ang kanyang kabit, at ibinababa ako sa pagiging isang walang silbing ina na inilalagay sa panganib ang buhay ng sarili kong anak sa mga kritikal na sandali. Tapos na. Hinawakan ng malamig na kamay ni Mateo. Malinaw akong bumulong sa isang boses na walang ibang makakarinig. Hindi ko nahahayaang kontrolin pa ng lalaking iyon ang buhay ko o ang buhay ng aking anak. Wala na ni isang patak ng kalungkutan sa akin. Sa halip, ang nagsimulang tahimik na magliyab sa kailaliman ng aking dibdib ay isang malamig, matalas, at buong-buong desisyon. 20 taon na ang nakalilipas. Nang magpakasal ako kay Alejandro, inabutan ako ng aking ama ng isang brown envelope. Isabel, mabuting bata si Alejandro, ngunit minsan ay nagbabago ang mga tao kapag may pera at kapangyarihan sila. Itago mo ito baka sakaling kailanganin mo balang araw para maprotektahan ang sarili mo. Ngunit gawin mo itong isang matinding lihim mula sa kanya. Ngayon ay masakit kong nauunawaan ang bigat ng mga salita ng aking ama. Itinago ko ang envelope na iyon sa ilalim ng isang lumang mahogany desk sa bahay ng aming pamilya. Nagdarasal na hindi na sana dumating ang araw na bubuksan ko ito. Gustong maniwala na maaari kaming magpatuloy na maging isang mapayapang pamilya, ngunit wala na akong dahilan para mag-alinlangan pa. Huminga ako ng malalim at muling tinitigan ang numero ng telepono na hinanap ko kanina. Numero ito ni Ati. Roberto Mendoza, ang veterano at pinagkakatiwalaang abogado ng aking ama. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nag-vibrate ang aking cellphone. Nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang isang mensahe mula kay Antonio. Naglalaman ito ng mas nakakikilabot na katotohanan na malamang ay hindi niya masabi sa akin sa telepono kanina. Ma'am, hindi ko po nasabi kanina. Ngunit inutusan ng boss ang accounting department na ipasok ang mga gastos sa birthday party ni Vanessa bilang pondo ng kumpanya at hindi lang po iyon. Pinaplano po ng boss na kanselahin sa susunod na buwan ang educational plan at trust fund na inilaan para sa pribadong unibersidad at pag-aaral sa ibang bansa ni Mateo. Pagkabasa ko sa natitirang bahagi ng mensahe, naramdaman kong tumaas ang presyon ng dugo ko. Hindi lamang ang inaksayang pera para sa kanyang kabit. Ipagpapalit ni Alejandro ang kinabukasan ng sarili niyang anak para sa babaeng iyon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Sa madilim na kwarto ng ospital, hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Magsisimula na ngayon ang pagganti ko. Kinansela ang educational plan ni Mateo. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe ng sekretaryo na kumikinang sa screen. Tuwing binabasa ko ito, nakakaramdam ako ng matinding kirot sa aking dibdib, na parang sinaksak ako ng isang patalim na gawa sa yelo. Ang educational plan at insurance ay isang bagay na sabay naming kinuha noong araw na ipinanganak si Mateo, habang hawak ko ang kanyang maliit na kamay. Siguruhin nating mas gaganda ang buhay ng batang ito kaysa sa atin. Paghandaan natin ng maayos para masuportahan natin siya, kahit anuman ang gusto niyang gawin sa hinaharap. Ang Alejandro noon ay walang dudang may mabait na mukha ng isang ama. Gayunpaman, ang perang iyon na paunti-unti kong inipon mula sa limitadong budget sa bahay mula nang maging may bahay ako, ay kinuha sa akin ilang taon na ang nakalilipas sa kanyang utos gamit ang palusot na siya ang mag-aasikaso ng lahat. Ang katotohanang kakanselahin na niya ang ganoong kahalagang pera,
na puno ng pag-asa para sa pagpasok ng aming anak sa kolehiyo para lamang pondohan ang kanyang mga luho kasama ang batang kabit, ay tuluyang sumunog sa kakarampot na awa na natitira ko para sa kanya. Kung iisipin, ang mga kilos ni Alejandro sa mga nakaraang taon ay puno ng mga nakakapagtakang bagay. Pera ko to. Ako ang masusunod kung paano ko gagastusin. Iyon ang palagi niyang sinasabi mula nang maging CEO siya. Noong high school si Mateo, minsan ay masayang nagpakita sa kanya ng isang exam. Sinasabing naging ikatlo siya sa klase sa math. Si Alejandro, nang hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasang dyaryo, ay malamig siyang sinabihan. Kung hindi ka number 1, walang kwenta yan. Noong kasing edad mo ako, laging ako ang una sa klase. Dugo ko ang nananalaytay sa'yo. Bakit napakabobo mo? Hindi ka worth it na paggastusan. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano nanginig ang maliliit na balikat ni Mateo habang tahimik niyang itinago ang papel sa kanyang likuran. Nakayuko ang tingin. Tinitingnan lamang ni Alejandro ang aming anak bilang kanyang pag-aari o bilang isang depektibong empleyado, at sa mga nakaraang buwan, ang kanyang pag-uugali ay naging mas lantarang nakakabastos. Tuwing weekend ay madalas siyang wala, sinasabing may mahalaga siyang golf tournament o retreat kasama ang mga opisyal. Pag-uwi niya, ang kanyang mga suit ay amoy matamis na pabango na hindi ko kailanman pipiliin. Naaalala ko pa ang kanyang malamig na mga mata nang mahiyaing magtanong ako tungkol sa amoy na iyon. Hindi maiintindihan ng isang ignorante at may bahay na katulad mo. Pero kapag CEO ka, ang pag-inom sa mga mamahaling bar sa Makati, kasama ang mga kliyente ay bahagi ng trabaho. Wag mo akong inisin sa mga walang kwentang selos mo. Pagkasabi noon, tiningnan niya ako na parang isang insekto. Mula noon ay nilagyan niya ng komplikadong password ang kanyang cellphone at dala-dala pa niya ito hanggang sa banyo. Habang inaalala ko ang mga kahihiyang ito sa katahimikan ng kwarto, muling nag-vibrate ang aking cellphone. Sa screen ay lumabas ang pangalan ng aking biyenan, si Doña Teresa, ang ina ni Alejandro. Isang mapagmataas na babae na pinahahalagahan ng imahe at karangalan ng kanyang panganay na anak higit sa lahat. Hello, Isabel. Nabalitaan kong isinugod daw sa ospital si Mateo. Totoo ba? Sa boses ng aking biyenan ay walang ni isang bakas ng init ng isang lolang nag-aalala sa kanyang apo. Isa itong malamig na tinig, na para bang naiirita siyang may sumulpot na problema. Opo, kagabi namimilipit siya sa sakit at isinugod ng ambulansya. Naoperahan na po siya at nasa emergency pa rin. Ang OA naman. Lalaki ang bata. Dahil lang sa simpleng sakit ng tiyan, tatawag pa ng ambulansya. Anong gagawin mo kapag nag-umpisa ng kakaibang chismis ang mga kapitbahay? Hindi po ito pag-iinarte. Nanganib ang buhay niya at nakakabit pa rin sa dextrose. Medyo tinaasan ko ang boses ko, na nagpasimangot at nagpasinghal sa aking biyenan. Lahat ng ito nangyari dahil hindi mo siya inaalagaan ng maayos sa pagkain. Siya nga pala, hindi mo naman siguro tinatawagan si Alejandro ng walang tigil, di ba? Nasa mahalagang punto ang anak ko na pasa ng buong kumpanya. Kagabi lang nagbigay siya ng napakamahal na mga matamis para sa akin. Sabi niya, pinili raw yon ng isang napakagaling niyang subordinate, isang babaeng napakaasikaso. Kabaligtaran mo. Bilang asawa niya, dapat kaya mong asikasuhin ang mga gawain sa bahay mag-isa para hindi ka nakakaistorbo sa trabaho niya. Nang marinig ko ang tungkol sa magaling na subordinate, nanlamig ang likod ko. Alam ba ng biyenan ko ang tungkol kay Vanessa? Kahit hindi pa sila nagkikita sa personal, posibleng ginagamit siya ni Alejandro para makuha ang pabor ng kanyang ina. Ipinapakilala siya bilang isang napakahusay na empleyada. Siguradong hindi kailanman nagustuhan ng aking biyenan na mayaman ang aking pamilya at pumasok si Alejandro sa kumpanya bilang manugang ng presidente. Noong nabubuhay pa ang aking ama, mabait siyang makitungo sa akin. Ngunit nang mamatay siya at naging CEO si Alejandro, biglang nagbago ang ugali ni Doña Teresa. Mama Teresa, anak po ni Alejandro si Mateo. Tsaka bigla pong na-block ang family credit card ko at hindi ko maasikaso ang pagpapa-admit o mabayaran ng ospital. Nasa gipit po akong sitwasyon. Kahit na sinabi ko sa kanya ang mga nangyari, hindi nagbago ang ugali ng biyenan ko. Normal lang yan. Palagi ka kasing nagwawaldas ng pera. Siguro sawa na sa'yo si Alejandro. Sa totoo lang, kahit tatay mo ang nagtayo ng kumpanya, nakatayo lang iyan ngayon dahil sa galing ni Alejandro. Alamin mo ang lugar mo. Bayaran mo ang ospital gamit ang yaman ng pamilya mo o kung paano mo man gagawin. Pinatay niya bigla ang tawag at ang tunog ng telepono ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga.
ang yaman ng aking pamilya. Hindi alam ng biyenan ko na pinilit ako ni Alejandro na ilipat sa ibang account, kahit ang mga maliliit na personal kong naipon na iniwan ng aking ama. Ikinakatwiran na dapat daw pagsamahin ang yaman naming mag-asawa. Isinara ko ang telepono at muling tiningnan ang natutulog na mukha ni Mateo. Uuwi lang saglit si mama sa bahay. Babalik din ako agad. Kinausap ko ang aking natutulog na anak at nagpaalam sa mga nurse para lumabas pansamantala. Kailangan kong umuwi para kumuha ng damit at mga gamit sa pagligo. Sumakay ako ng taxi mula sa ospital papunta sa aming bahay sa Dasmariñas Village, Makati. Nang buksan ko ang main door, dumampi ang malamig na hangin sa aking pisngi. Ang bahay na ito, na napakalaki para sa 3 tao, ay matagal nang nawalan ng init at naging isang malamig na kahon kung saan bumabalik na lang kami para matulog. Matapos maglagay ng mga damit sa isang travel bag sa kwarto ni Mateo, bigla akong napahinto. Dumapo ang paningin ko sa study room ng aking asawa sa dulo ng pasilyo. Isa itong lugar na mahigpit na ipinagbabawal pasukin sa amin ni Mateo. Ang palusot niya ay may mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya doon. Palagi itong nakasara na may matibay na kandado. Gayunpaman, ngayon ay tumayo ako sa harap ng pintuang iyon na parang hinihila ng magnet at hinawakan ang doorknob. Click! Bumukas ang pinto sa isang mahinang tunog, marahil dahil nagmamadali si Alejandro sa pag-alis papunta sa birthday party ng kanyang kabit, kaya nakalimutan niya. Medyo madilim sa kwarto at amoy alikabok. Sa mga bookshelf sa pader, may mga komplikadong business books na mukhang hindi kailanman nabasa. Mga dekorasyon lang ito para magmukhang magaling. Tumayo ako sa harap ng mabigat na kahoy na desk. Kung totoo ang sinabi ni Antonio, tungkol sa pagkansela ng educational plan, tiyak na may mga dokumento rito. Huminga ako ng malalim at binuksan ang drawer. Sa unang drawer ay may office supplies at card holder. Sa ikalawa, mga folder ng kumpanya. At sa pinakamalalim na drawer, sa ilalim, na palaging nakakandado ngunit ngayon ay iba. Nakasuksok pa rin sa keyhole ang isang maliit na silver na susi. Dahan-dahan kong hinila ang drawer gamit ang nanginginig na mga daliri. May isang itim na leather na planner doon na hindi pamilyar sa akin. Kinuha ko ito at maingat na binuklat. Sa pagitan ng mga pahina ay may ilang mga dokumento. Ang una ay talagang ang form para sa pagkansela ng educational plan at insurance ni Mateo. May pirma na ito at digital certificate ni Alejandro. At ang ikalawa, isang papel na may logo ng kumpanya na nagpapakita ng isang plano na nagpaduda sa aking sariling mga mata. Bukod dito, sa ilalim ng mga dokumento, sumilip ang isang lumang passbook ng bangko. Nang makita ko ang pangalan ng account holder sa cover, naramdaman kong kumulo ang dugo ko. Sa cover, malinaw na nakaimprinta ang sarili kong pangalan, Isabel. Gayunpaman, wala akong matandaan na nagbukas ako ng account sa bangkong iyon. Mula nang maging may bahay ako, ang tanging pera na pwede kong magamit ay ang family card na ibinigay sa akin. Binuklat ko ang mga pahina ng passbook na may nanginginig na mga kamay at nakita ko ang listahan ng mga deposit at withdrawal na aabot sa napakalaking halaga. Regular na may pumapasok na libu-libong piso na agad namang wini-withdraw. Ang pinanggalingan ng perang iyon ay ang personal na mana na iniwan sa akin ng aking ama nang siya ay mamatay. Nilinlang ako ni Alejandro na nagsabing wala akong alam sa pera at siya ang mag-aasikaso ng lahat bilang yaman naming mag-asawa. Kinuha ang aking notaryadong pirma at ang luma kong passbook. Noong panahong iyon pala ay nagbukas siya ng bagong account sa ilalim ng pangalan ko, nang hindi ko alam at palihim na inilipat ang malaking perang iniwan ng aking ama. At sa column kung saan nakasulat kung kanino napupunta ang transfers, nakaimprinta sa maliliit na letra, Vanessa, ang pangalan ng babaeng iyon. Naramdaman kong nagiinit ang ulo ko. Ginagamit ni Alejandro ang yaman na ipinundar ng aking yumaong ama mula sa dugot pawis niya bilang allowance para paligayahin ang kanyang kabit. Ginagastos ito na parang tubig. Bilang karagdagan, sa ilalim ng passbook ay may nakitang dokumento na may pangalan ng kumpanya. Ito ang lease contract o kontrata ng pag-upa para sa isang luxury condo sa BGC. Ang umuupa ay ang kumpanya ni Alejandro, ngunit sa kahon kung sino ang titira doon, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Vanessa. Illegal niyang ginagamit ang pondo ng kumpanya para ipag-upa ng luxury condo ang kanyang kabit. Gagamitin ba niya ang pera mula sa kinanselang educational plan ni Mateo para bumili ng mga mamahaling muebles para sa condo na iyon o ibibigay ito sa kanya? Isang malamig at mabigat na galit ang namayani sa buong katawan ko, nalampasan ang anumang bahid ng kalungkutan.
Inilabas ko ang aking cellphone at ni-silent ang tunog ng camera. Ang form ng pagkansela ng insurance, lahat ng pahina ng lihim na passbook, at ang kontrata sa pag-upa ng kondo. Kinuhanan ko ng litrato ang bawat pahina. Sinisigurado na malinaw na mababasa ang mga text. Hindi na ako lumuha. Hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Ang nagtutulak sa akin ngayon ay hindi ang kawalan ng pag-asa ng isang pinagtaksilang asawa, kundi ang malalim at tahimik na galit ng isang tao na nakitang niyurakan ang damdamin ng kanyang anak at ng kanyang yumaong ama. Matapos kunin ang lahat ng ebidensya, muli kong kinalikot ang screen ng aking cellphone at binuksan ang social media ni Vanessa. Kanina, nakita ko lang ang pinakabagong post tungkol sa birthday party. Ngunit pag-scroll pababa ng ilang buwan sa kanyang mga post, nakita ko ang dagat ng nakasusukang kayabangan at patuloy na pang-iinsulto sa akin, ang legal na asawa. Mukhang nagsusuot na naman ng mumurahing damit ang asawa ng boss at pumipila sa sale sa grocery. Nagrereklamo na siya na hindi na raw niya kayang tingnan ang mukha ng babaeng iyon na mukhang losyang. Sa bagay, ako ang tunay na asawa. Ngayong gabi, kakain kami ng mamahaling sushi sa BGC kasama siya. Sabi niya, nandidiri siyang hawakan man lang ang lumang babaeng iyon. Kawawang babae, kinukutungan lang ng pera. Malapit na kaming lumipat sa luxury condo na binabayaran ng kumpanya. May pabigat pala siyang anak, pero dahil isa lang siyang walang kwentang gastos, ipinangako niya sa akin na palalayasin niya ito sa bahay pagka-graduate ng high school. Hindi na ako makapaghintay na maging totoong pamilya kami. Tayong dalawa lang, pabigat na anak, walang kwentang gastos. Pagkabasa ng mga salitang iyon, ang huling piraso ng mainit na damdaming natitira ko kay Alejandro ay nawasak. Kahit tawanan niya ako, wala akong pakialam. Kahit maliitin niya ako dahil isa akong may bahay at tawaging ignorante, hindi na mahalaga iyon. Ngunit pinagtatawanan ni Alejandro at ng babaeng ito si Mateo na nag-aagaw buhay at sa mga sandaling ito ay mag-isang lumalaban sa kirot ng kanyang sugat sa isang malamig na kama sa ospital. Si Alejandro, na dapat sana ay kanyang ama, ay tinatawag ang kanyang anak na walang kwentang gastos sa harap ng kanyang kabit at nangangakong palalayasin siya. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Malamig ang tinig ko sa madilim at walang laman na study room. Sa mga sandaling iyon, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Sa screen ay lumabas ang salitang asawa. Huminga ako ng malalim, pinigil ang lahat ng emosyon, at pinindot ang sagot. Hello, nasaan ka bang lintek ka? Ang pasigaw at autoritaryan na boses ni Alejandro ay bumaon sa tenga ko pagkasagot ko pa lang. Tumawag ka raw kay Antonio at nagsasabi ng kung ano-anong kalokohan. Sinabihan na kita na huwag kang tumawag sa opisina tungkol sa mga walang kwentang bagay, lalo na kapag nag-entertain ako ng mahahalagang kliyente. Ang boses ng asawa ko, na harap-harapang nagsisinungaling na ang birthday party ng kanyang kabit ay isang meeting sa mga kliyente, ay umaapaw sa kayabangan at wala man lang ni katiting na konsensya. Nang hindi nagbabago ang tono ng boses ko, sumagot ako ng kalmado. Hindi yan kalokohan. Isinugod si Mateo kagabi sa ospital dahil sa peritonitis. Naoperahan na siya at nakakonfine pa rin. Muntik na siyang mamatay. Tinawagan kita ng maraming beses, pero ni isa hindi mo sinagot. Sa mga salita ko, hindi nakakibo si Alejandro saglit, pero maya-maya ay narinig ko ang pag-click ng dila niya sa inis. Ano ngayon? Appendix o kung anuman? Ang OA mo naman palagi. Sabihin mo sa kanya na magpakalalaki siya at tiisin niya. Nasa kritikal na punto ako ngayon na magdedesisyon sa kinabukasan ng kumpanya. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho ko dahil lang sa sakit ng tiyan ng isang bata. Na-block ang family card ko. Hindi ako makapagbayad sa ospital, sabi ko. Sinasabi lamang ang katotohanan. Napahalakhak ng nakakainsulto si Alejandro. Siyempre naman. Napansin ko kasi nitong mga nakaraan na nagwawaldas ka ng pera, kaya binigyan kita ng leksyon. Kung wala kang pera, ibenta mo ang mga alahas o mga gamit ng patay mong nanay, at yun ang ipambayad mo. Makinig ka mabuti. Bukas aalis ako para sa isang business trip. Ikaw na bahala sa pagpapadischarge. Naintindihan ko. Maikli kong sagot. Suminghal siya ng, sana matuto ka na, bago niya basta na lang ibinaba ang telepono. Mas mahalaga ang oras kasama ang kanyang kabit kaysa sa buhay ng kanyang anak. Iyon ang huling sagot ng lalaking kasama ko sa loob ng 20 taon. Tahimik kong pinagmasdan ang madilim na screen ng aking telepono. Maling-mali si Alejandro. Akala niya isa akong kaawa-awang babae. Walang kapangyarihan at walang pera. Na walang ibang magagawa kundi kumapit sa kanya ng tahimik at nakontrolado niya ang lahat. Ibinalik ko ang mga gamit sa drawer eksakto kung paano ko nakita.
Ang pwesto ng susi, ang ayos ng mga dokumento, ang posisyon ng passbook, lahat ay naging perpekto para walang mapansin si Alejandro. Lahat ng ebidensya ay hawak ko na. Kinuha ko ang travel bag na naglalaman ng mga damit ni Mateo at lumabas ng study room. Gayunpaman, hindi ako dumiretso sa main door. Dinala ako ng aking mga hakbang sa dulo ng bahay, sa isang tahimik na kwarto kung saan walang madalas pumasok. Naroon ang lumang mahogany desk na dinala ko mula sa bahay ng mga magulang ko. Umupo ako sa harap ng muebles at tahimik na pinagdikit ang aking mga kamay. Papa, patawad. Masyado akong nakatuon sa pagprotekta ng imahe ng pamilya, kaya nagkamali ako sa kung ano ang totoong dapat kong protektahan. Pagbulong ko niyon sa aking puso, binuksan ko ang isang maliit na nakatagong drawer sa ilalim ng desk. Sa loob ay ang lumang brown envelope na ibinigay sa akin ng aking ama bago ako magpakasal kay Alejandro 20 taon na ang nakararaan. Isabel, itago mo ito baka sakaling kailanganin mo balang araw para maprotektahan ang sarili mo. Ang mga salita ng aking ama ay malinaw na umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Binuksan ko ang envelope gamit ang nanginginig na mga kamay at inilabas ang isang bundle ng makakapal na dokumento. Nang mabasa ko ang nakasulat sa unang pahina, napabuntong hininga ako. Doon ay malinaw na nakasulat kung sino ang totoong may-ari at may kontrol ng kumpanyang kung saan nagyayabang si Alejandro bilang CEO. Hindi pa rin alam ng aking asawa. Sa loob ng 20 taong ito, kung saan akala niya ay nakuha niya na ang lahat at nakontrol ang kumpanya gamit ang sarili niyang galing, isa lamang siyang tuta na sumasayaw sa palad ng aking yumaong ama. Itinago ko ng malalim sa travel bag ang mga dokumentong iniwan ng aking ama at nagmamadaling bumalik sa ospital. Sa pagbukas ko ng tahimik ng pinto ng kwarto, sinalubong ako ng matapang na amoy ng disinfectant at ang hindi pantay na electronic beep ng cardiac monitor. Sa kama, si Mateo, na nagising na mula sa anesthesia, ay tinawag ako sa mahinang boses. Mama, Mateo, ayos ka lang? May masakit ba sayo? Uhaw ka ba? Lumapit ako nang nagmamadali at bahagyang tumango si Mateo nang may nakahinga ng maluwag na mukha. Subalit, ang maputlang mukha niya ay agad na lumingon patungo sa pintuan ng kwarto na tila may hinahanap. At si Papa, tumago sa dibdib ko ang iisang salitang iyon. Sa gitna ng takot na ipasok sa isang hindi pamilyar na operating room, tinitiis ang matinding kirot ng tiyan. Hinahanap ng batang ito ang kanyang ama. Kahit gaano pa siya kalamig at kahigpit, para kay Mateo, siya pa rin ang kanyang kaisa-isang ama. Kasi, nagtatrabaho ng napakahalaga ang papa mo sa kumpanya. Pero nang sabihin ko sa kanya na maayos ang operasyon, napanatag siya ng husto. Nagsinungaling ako na nakakadiri para sa sarili ko. Kung sasabihin ko ang totoo na, ang tatay mo ay nagrenta ng hotel kasama ang kabit niya para mag-party habang ikaw ay naghihingalo, baka tuluyang madurog ang puso ng batang ito? Ah, ganoon ba? Kung dahil sa trabaho, wala tayong magagawa. Nakayuko si Mateo at malungkot na kumapit sa kumot. Nang makita ko siyang ganoon, pinilit kong pigilan ang aking mga luha at dahan-dahang hinaplos ang kanyang ulo. Lumipas ang 3 araw. Maayos ang paggaling ni Mateo, pero sa loob ng 3 araw na iyon, hindi man lang sumilip ang asawa kong si Alejandro sa kwarto kahit minsan. Hindi lang siya hindi dumalaw, ni hindi man lang siya tumawag o nag-text. Sa panahong iyon, nagawa kong bayaran ang mga paunang gastusin sa ospital at mga kinakailangang gamit-gamit ang konting cash na meron ako at pera na inutang ko sa isang kakilala. Sa hapon ng 3 araw, nang makapagsimula ng kumain si Mateo, biglang nag-vibrate ang cellphone ko habang nagpapahinga ako sa waiting area. Sa screen ay nakita ang pangalan ni Alejandro. Huminga ako ng malalim. Itinago ang aking malamig na damdamin sa kailaliman ng aking puso at pinindot ang sagot. Hello? Ano? Lumamig na ba ang ulo mo? Ang boses sa kabilang linya ay hindi boses ng isang amang nag-aalala sa kalusugan ng anak. Ito ang boses ng isang aroganting pinuno na kumbinsidong napasuko na niya ang kanyang kalaban. Hinintay ni Alejandro na matigil ang aking mga paghingi ng tulong sa loob ng 3 araw upang ako, na desperado dahil walang pambayad, ay magmakaawa at umiyak sa kanya. Anong ibig mong sabihing lumamig ang ulo? Tanong ko ng kalmado. Suminghal si Alejandro. Nagpapakatigas ka pa rin? Nakablock na ang family card? Imposibleng makapagbayad ang isang housewife na tulad mo ng daan-daang libong piso na bayarin sa ospital at VIP room? Siguro sa mga oras na ito napahiya ka na sa cashier at nalaman mo na kung gaano mo ako kailangan. Babalik ako ngayon galing sa trip.
Magsusorry ka na ba? Nagmamayabang sa pag-ipit sa akin sa pera habang nagpapakasarap sa isang mamahaling biyahe, kasama ang kanyang kabit, nakakahilo ang kanyang walang katapusang pagkamakasarili. Kung ako ang babae 3 araw na ang nakalipas, umiiyak sana akong sumisigaw sa telepono. Tinatanong kung bakit napakalamig niya at kung hindi ba siya naaawa sa anak niya. Ngunit sa sarili ko ngayon, wala nang bakas ng damdaming iyon. Mag-sorry, eksakto. Nitong mga nakaraan ang pangit ng ugali mo sa akin. Para kanino ba ako nagpapakapagod at pinagpapawisan araw-araw? Kung luluhod ka at magmamakaawa, baka i-unblock ko pa yung card mo ngayon din. At bilang kabayaran sa pag-istorbo mo sa akin sa trabaho, ibebenta ko yung lumang sasakyan na iniwan ng tatay mo. Bakas sa bawat salita ni Alejandro ang malalim na paghamak sa akin at sa aking pamilya. Gusto niyang ibenta kahit ang sasakyang iniwan sa akin ng aking ama. Tiyak na para gastusin ang pera sa kabit niya. Higit pa sa galit, nagsisimula na akong maawa sa lalaking ito dahil nakakaawa siya. Wala siyang kamalay-malay na ang inaapakan niyang lupa ay guguho na. Sige, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Mahina akong sabi. Nagkukunwaring nanginginig ang boses ko. Sana ganyan ka na lang simula pa lang. Ang mga babae kailangan lang tumahimik at sumunod sa mga lalaki. Pag natapos mo na ang discharge papers, umuwi ka sa bahay at ipagluto mo ako ng hapunan. Hindi ko kayo susunduin. Mag-taxi kayo pa uwi. Pagkasabi nito, ibinaba niya ng malakas ang telepono. Umalingaw-ngaw ang tunog sa aking mga tainga. Inilayo ko ang telepono at tiningnan ang screen. Kumbinsido si Alejandro na sumuko na ako ng buong buo. Tiyak na nalalasing siya sa matamis na pakiramdam ng tagumpay na nakontrol ang asawa sa pamamagitan ng pamimilit sa aspetong pinansyal. Ayos lang, bulong ko sa sarili ko. Hahayaan ko siyang lumangoy pa ng kaunti. Habang mas nararamdaman niyang hari siya ng mundo at nagiging kampante, mas magiging malalim ang pagbagsak niya sa kawalan ng pag-asa mamaya. Kakasara ko lang, may pumasok ulit na tawag, galing sa biyenan ko. Tinawagan siguro siya ni Alejandro agad para magyabang. Pinagsabihan ko na si Isabel, malamang sabi niya. Hello Isabel, naikwento na sa akin ni Alejandro. Sinabi niya na nagre-rebelde ka raw at hindi iniisip ang mga pagwawaldas mo. Kulang ka sa konsensya bilang asawa ng aking panganay. Pasensya na po, Mama Teresa. Mula nang mamatay ang tatay mo, ang kumpanyang ito ay nakatayo lamang dahil sa galing at sikap ni Alejandro. Tigilan mo na ang pag-aasta mong anak ng presidente at ilagay mo sa lugar ang asawa mo. Ang gumawa ng iskandalo at guluhin si Alejandro sa trabaho dahil lang sumakit ng kaunti ang tiyan ng bata palpak kabilang ina. Walang awang kinakaskas ng aking biyenan ang aking dignidad. Dati, nasasaktan ako sa mga salitang iyon na nagpaparamdam sa akin na masama akong manugang, ngunit ang sarili ko ngayon ay hindi na nagdududa. Alam ko na ang imahe at tungkulin ng isang manugang na sinasabi nila ay puro lang sumpa para kontrolin ako. Opo, Mama Teresa. Mula ngayon, lulugar na po ako. Kalmado kong sagot, na ikinagulat ng kaunti ng aking biyenan. Suminghal siya ng, mabuti kung naiintindihan mo, sabay baba ng telepono. Pagtingin ko sa labas ng bintana sa waiting area, nakita ko ang malamig na hangin ng taglamig na humihip sa mga puno sa paligid ng ospital. Huminga ako ng malalim at inalala ang tekstura ng mga dokumentong nakatago sa ilalim ng travel bag ko. Ang aking tunay na karapatan sa kumpanyang iniwan ng ama ko at ang daloy ng iligal na pondo na itinago ni Alejandro. Handa na ang aking pagganti. Binuksan ko ang contact sa phone ko at tumawag sa isang numero. Matapos ang ilang ring, may sumagot. Hello Antonio. Pasensya na po at naabala ko kayo sa day off nyo. Ang kausap ko ay ang sekretaryo ni Alejandro na si Mang Tony Reyes na may malaking utang na loob sa aking yumaong ama. Ma'am Isabel, kamusta na po si Mateo? Mabuti naman at maayos ang paggaling niya. Antonio, maraming salamat sa pagpapahayag sa akin ng isang napakahalagang bagay 3 araw na ang nakakalipas. Nang pasalamatan ko siya sa mababang boses, nag-alangan ng saglit si Antonio bago magsalita sa isang mahina at desididong tono. Ma'am, sa totoo lang po, bukod sa sinabi ko noong isang araw, may mga nakita po akong kahina-hinalang galaw ng pera sa pagitan ng boss at ni Vanessa. Wala akong magawa ng mag-isa, kaya gusto ko po sanang isang guni sa inyo. Nagkataon lang, Antonio. May mga nakita rin ako sa study room ni Alejandro na mayani ang katahimikan sa kabilang linya. Antonio, pwede ba tayong magkita bukas ng hapon sa cafe malapit sa ospital? May kailangan po akong ipakita sa inyo at gusto kong makilala nyo ang isang taong isasama ko.
Pagkatapos ng saglit na katahimikan, sumagot ng may paninindigan si Antonio. Sige po, wala pang ideya ang asawa ko. Noong sandaling tinawanan niya ako sa telepono at akalang kontrolado niya ako, ang sekretaryo na akala niya ay kakampi niya sa loob ng maraming taon at ang asawang minamaliit niya bilang walang silbi, ay nagsimula ng gumalaw para sirain ang kanyang palasyo na gawa sa buhangin. Ma'am Isabel, pasensya na po talaga. Sa isang lumang coffee shop na medyo tago malapit sa ospital, kung saan amoy kape at ensaymada, si Antonio Reyes ay nakayuko sa madilim na bahagi ng cafe. Sa edad na 45 taon, siya ay isang seryoso at tapat na empleyado na nag-alay ng buhay sa kumpanya mula pa ng presidente ang aking ama. Antonio, pakitaas ang ulo niyo please. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Pagkakiusap ko, nag-angat ng tingin si Antonio na may pighati sa mukha. Malalim ang eyebags niya. Ang labis na pagod niya sa pagtitiis sa kalupitan ni Alejandro ay makikita sa kanyang mukha. Ma'am, hindi na po makatarungan ang ginagawa ng boss nitong mga nakaraang buwan. Gamit ang pondo ng kumpanya, nagtatransfer siya ng malalaking halaga bilang consultancy fees sa isang pekeng design company na nakakabit sa department ni Vanessa. Sigurado akong ginagamit yung pera pambili ng mga regalo sa kanya at pang-date nila. Kahit pigilan namin ng mga board members, sinasabi niya lagi, perang kinita ko, to. Kung may reklamo kayo, mag-resign kayo. Nanginginig ang boses ni Antonio. Ang kumpanyang itinayo ng aking ama mula sa dugo't pawis niya. Ang kinitang pinaghirapan ng mga empleyado para sa kanilang pamilya ay nilulustay lang para masunod ang luho ng isang batang kabit. Hinigpitan ko ang hawak sa magkabilang kamay ko sa kandungan. Antonio, may papakita rin po ako sa inyo. Nilabas ko ang brown envelope galing sa bag ko. Puno ito ng printed na litratong kinuha ko sa kwarto ni Alejandro nung isang gabi. Pagkakita sa mga litrato, napasinghap si Antonio. Ang cancellation form ng educational plan ni Mateo, ang contract ng luxury condo lease sa BGC na binabayaran ng kumpanya, at ang kopya ng secret passbook ko. Nilipat ni Alejandro ang pamana ng tatay ko nang wala akong pahintulot. Mula roon, pinadadalhan niya ng pera si Vanessa halos buwan-buwan. Tapos ngayon, ikakansela niya ang insurance ni Mateo para sa pag-aaral nito para lang bayaran ang kondo. Nang marinig niya ito, tinakpan ni Antonio ang mukha niya gamit ang dalawang kamay, nanginginig sa galit. Walang kapatawaran itong pag-apak niya sa asawang minahal ng dating presidente at sa sarili niyang anak. Nawalan na ba ng humanidad ang boss? Ang makitang nagagalit ang palaging mahinahong si Antonio ay nagpainit sa aking dibdib. Hindi ako nag-iisa. Buhay pa ang mga taong naiwan ng aking ama. Ang isiping iyon ay tila nagningas ng maliit na apoy sa nagyayelong puso ko. Biglang tumunog ang bell sa pinto ng cafe. Isang matandang lalaking nakasuot ng tailored suit ang pumasok. May kulay pilak siyang buhok at suot ang isang pares ng salamin na may metal frame. Pasensya na't na late ako, Isabel. Antonio, matagal na tayong hindi nagkikita. Sa malalim na boses niya ay napatayo ng kusa si Antonio. Attorney, Roberto, anong ginagawa niyo rito? Attorney, Roberto Mendoza, 65 years old, ang legal counsel ng kumpanya mula pa noong panahon ng yumaong ama ko at ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Nang maging CEO si Alejandro, tinanggal niya si Attorney Mendoza, pero para sa akin, para na rin siyang tiyuhin. Matagal tayong hindi nagkita, Attorney Roberto. Maraming salamat po sa pagpunta kahit biglaan. Kapag si Isabel ang tumawag, iiwan ko ang lahat. Ibinilin ka sa akin ng tatay mo. Ngumiti si Attorney Roberto at umupo sa harap ko. Nang makita ko ang mga dokumento kahapon sa mahogany desk ng ama ko, agad ko siyang tinawagan. Inayos ng abogado ang mga litrato sa lamesa. Naging seryoso at malamig ang ekspresyon niya tulad ng isang profesional. Naiintindihan ko. May naririnig akong chismis, pero hindi ko inaasahang aabot sa ganitong kalokohan. Tinuro niya ang litrato ng secret passbook na nakapangalan sa akin. Ang paggawa ng account sa pangalan mo nang walang consent at ang paglipat ng mana ay malinaw na falsification of public documents at estafa. Kahit asawa, bawal agawin ng private property. Tinuro niya rin ang kontrata ng kondo at mga kahina-hinalang gastos. At Antonio, ang paggamit ng pera ng kumpanya para sa kabit ay malinaw na qualified theft at corporate fraud. Ginagamit niya ang posisyon niya bilang CEO para manakawan ang kumpanya. Estafa, falsification of documents, qualified theft. Mabibigat na legal na termino ang inilatag sa lamesa. Ang mga bagay na ipinagmamayabang ni Alejandro ng
Pera ko to, kumpanya ko to, ay malinaw na mga krimen. Isabel, anong gusto mong gawin? Tumingin ng diretso si Attorney Roberto sa pamamagitan ng salamin niya. Maaari nating ipakulong si Alejandro, pero ibig sabihin niyan gagawin mong kriminal ang ama ni Mateo. Handa ka ba? Ang ama ni Mateo. Saglit na pumasok sa isip ko ang imahe ng namumutlang mukha ni Mateo sa ospital na hinahanap ang ama niya. Kung makukulong si Alejandro, mag-iiwan iyon ng pilat kay Mateo. Pero para mawala ang pag-aalinlangang iyon, naisip ko ang post sa social media ni Vanessa na tinawag siyang pabigat at walang kwentang gastos. Handa na po ako. Inangat ko ang mukha ko. Ipapaliwanag ko kay Mateo ang lahat at poprotektahan ko siya. Pero hindi ko pwedeng hayaang gawin ni Alejandro ang gusto niya sa kumpanya ng tatay ko at sa buhay ng mga empleyado. Babawiin ko ang lahat. Tumango si Atty. Roberto at yumuko si Antonio. Lalaban din po ako kasama ninyo hanggang sa huli. Mabuti, tunay kang anak ng presidente, nakangiting sabi ni Ati Roberto habang binubuksan ang kanyang itim na briefcase. Alam mo Isabel, baka hindi na natin kailangan pang umabot sa pulisya o korte para pabagsakin si Alejandro. Inilapag ng abogado ang isang lumang dokumentong pinangalanang Stock and Transfer Book. Akala ni Alejandro, kontrolado niya ang buong kumpanya. Pero may malaking pagkakamali siya. Dahil sa naguguluhan kong mukha, mahinang ipinaliwanag ni Atty. Roberto ang last will and testament ng ama mo at ang paglilipat ng shares bago siya mamatay. Hindi pa alam ni Alejandro kung sino ang totoong majority shareholder ng kumpanyang ito. Nang maintindihan ko ang ibig niyang sabihin, mabilis na tumibok ang puso ko. Hindi niya pa ring alam, ang tronong inaakala niyang nakuha niya ay nasa kamay ko pala. Nang tingnan ko ang nakasulat sa Stock and Transfer Book, halos hindi ako makapaniwala. Ang majority shareholder na nagmamay-ari ng 60% ng kumpanya ay hindi si Alejandro, kundi si Isabel. Ako mismo. Atty. Roberto, anong ibig sabihin nito? Laging sinasabi ni Alejandro na sa kanya ang kumpanya at siya ang nasusunod bilang CEO. Pinahalagahan ng tatay mo si Alejandro, pero palihim siyang nag-alala sa kayabangan nito. Kaya nag-iwan siya ng pananggalang para hindi makuha ni Alejandro ang kumpanya pagkamatay niya. Ayon kay Ati Roberto, inilagay sa isang holding company sa ilalim ng aking pangalan ang 60% ng shares. Inakala ni Alejandro na nakontrol niya ito dahil sa pinapirmahan niya sa aking Special Power of Attorney SPA 15 taon na ang nakalipas. Sa kayabangan niya, hindi niya na na-check ang records sa SEC. Alam niyang nasa ilalim ng pangalan mo ang holding company, pero inakala niyang hawak niya ang desisyon sa board meetings dahil sa SPA. Pero Isabel, ang SPA na iyon ay may revocation clause, sakaling mayroong matinding pang-aabuso o panloloko laban sa yaman ng tatay mo. Ikaw ang absolute majority shareholder. Ibig sabihin, pwede kang tumawag ng emergency board meeting bukas din at tanggalin si Alejandro sa posisyon bilang CEO. Tanggalin. Natigilan ako sa bigat ng salitang iyon. Kahit anong yabang ni Alejandro o gaano karaming pera ang ibigay niya sa kabit niya, kaya kong tanggalin siya sa pagkapresidente bukas. Iniwan ito ng ama ko para protektahan ako. Papa, nakaramdam ako ng init sa dibdib. Sa loob ng 20 taon, hinihintay pala ako ni Papa mula sa loob ng lumang drawer. Ma'am, may kailangan pa kayong marinig. Kinuha ni Antonio ang cellphone niya. Kagabi, tumawag sa akin ang boss para mag-utos pero nakalimutan niyang i-end ang call. Nakakonect yung phone sa Bluetooth ng kotse habang hinahatid si Vanessa at na-record sa voicemail ko. Baka masakit pakinggan. Pero kailangan niyo pong malaman. Tumango ako. Wala na akong kahinaan sa puso ko para masaktan ng mga salita. Sa isang pag-click, tumunog ang audio. Alex, kailan mo ba iiwan yung asawa mong boring? Sawa na akong maging kabit. Gusto kong umattend sa parties bilang asawa ng CEO. Ang maarte at matinis na boses ni Vanessa. Sumagot si Alejandro na may nakakadiring boses na hindi niya ginagamit sa bahay. Huwag kang atat, babe. Malapit na. Pinablokado ko na yung card niya. Siguro ngayon umiiyak na yon at nagmamakaawa dahil hindi niya mabayaran ang ospital nung bata. Binayaran mo na sana. Ang sama mo. Nakakaawa naman yung bata. Wala akong pakialam sa batang yun. Walang silbi at hindi man lang mukhang anak ko. Pagka-discharge, palalayasin ko na siya. Sayang lang ang pera pag pinaaral sa private. Mag-public school siya o kaya mag-working student at buhayin ang sarili niya. Paghikab ko sa lamesa, namuti ang knuckles ko sa higpit ng hawak ko. Paparatingin kong wala siyang alam sa pera at ipapapirma ko sa kanya ang annulment na walang ibibigay na sustento.
Ibebenta ko yung bahay ng mga magulang niya para magamit natin sa bagong buhay natin. Dahil isa siyang walang kwentang housewife, wala siyang magagawa kundi maging cashier sa grocery. Ha ha ha, napatigil ang recording. Pasensya na po ma'am na ipinarinig ko pa, nakayukong sabi ni Antonio. Seryoso ring nakatingin si Ati. Roberto, pero nakakagulat. Walang kahit anong luhang pumatak sa akin. Galit lang, kasing lamig ng yelo. Salamat Antonio. Dahil dito, nawala na ang lahat ng pagdududa ko. Ang lalaking yan ay walang karapatang maging CEO o ama. Isabel, mahinahong sabi ni Atin. Roberto, pwede mo siyang tanggalin anumang oras, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya ng korupsyon para hindi na siya makapalagpa. Kailangan nating sirain lahat ng lulusutan niya. Naiintindihan ko. May mga nakalakpang drawer si Alejandro sa study room. Ngayong pakiramdam niya na isahan niya ako. Sigurado akong makakahanap ako doon mamaya. Kung ganoon, Antonio, kunin mo mula sa opisina lahat ng record ng paglilipat ng pera sa fake company ni Vanessa. Ako naman ang maghahanda ng legal na proseso para sa ninakaw na mana at sa legal separation o annulment. Bilin ni Ati Roberto. Humarap ako. Hintayin po nating makauwi si Mateo bago gawin ito. Ayokong madamay siya sa iskandalo. Naghiwalay kami at lumabas ako ng cafe. Papunta sa ospital, nakita ko ang text ni Alejandro. Bukas ng gabi, uuwi ako saglit. Mag-iiwan ako ng papel sa lamesa na kailangan mong pirmahan bago ako umuwi. Yun na ang huling gagawin mo. Alam ko kung ano ang papel na yon. Handang-handa na si Alejandro itapon ako. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pinatay ko ang screen. Sa ibabaw ng malamig na marble dining table sa madilim naming bahay ay may isang puting envelope. Pagka-uwi ko galing ospital, binuksan ko iyon kahit hindi pa nagtatanggal ng coat. Legal separation at annulment agreement. Sa itaas ay pirmado na ni Alejandro. Nakalagay, 1. Walang hihinging sustento ang asawang babae. 2. Lahat ng properties at savings mapupunta sa lalaki. 3. Kustudiya ng anak sa babae. Sustentong 20,000 piso kada buwan dahil raw maliit lang ang official basic salary niya. 4. Dapat umalis ang asawa at anak sa bahay kinabukasan ng pagkalabas sa ospital. Halos mapatawa ako sa pagiging makasarili. 20,000 pesos para sa anak niya habang nagbabayad siya ng luxury condo para sa kabit. Bumukas ang main door. Pumasok si Alejandro na amoy alak at matamis na pabango ng babae, galing siguro sa pakikipag-date kay Vanessa. Nakita mo na yung papel? Tanong niya habang iniluluwag ang necktie. Nakita ko. Seryoso ka ba rito? Seryoso. Ubus na ang pasensya ko sa isang ignorante at walang kwentang housewife na tulad mo. Kailangan ko sa tabi ko ay isang babaeng mas magaling at magbibigay ng aliw sa akin. Akala niya magaling ang kabit niya na nagnanakaw ng pondo. Paano si Mateo? Magka-college pa siya tas 20,000 lang? Kung ayaw mong pumirma ng maayos, idedemanda kita at pahahabain ko to sa korte hanggang wala ka ng pambayad. Ang bahay na to, bahagi ng yaman ng kumpanya. Wala kang makukuha kahit 5 duling. Tinapon niya ang mamahaling fountain pen sa lamesa. Bukas madaling araw, aalis ulit ako para sa business trip. Pag uwi ko, dapat wala na kayo rito. Tahimik kong kinuha ang pen. Walang luha, awa lang sa isang arogante at kawawang lalaki. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Malamig kong sabi at pumirma. Kinuha rin niya ang kopya ng ID ko. Dapat ganyan ka na lang simula pa. Nag-e-empake ka na ba? Maliligo lang ako at matutulog. Pumasok na siya sa banyo. Habang tumutunog ang shower, nilapitan ko ang suit jacket na tinapon niya sa sofa. Nakuha ko ang susi sa loob. Pumasok ako sa study room at binuksan ang pinakahuling drawer. Sa loob ay may isang black leather folder at isang USB flash drive. Binuklat ko ang folder. SEC registration ng isang peking design company at mga dummy invoices. Ang pangalan ng dummy company CEO, Vanessa. Nagtatransfer sila ng 3 milyong piso bawat buwan, 50,000 euros. Tapos nakita ko rin ang listahan kung saan ginamit ni Alejandro ang mana ko galing sa bankbook. Padala para kay Mama, Doña Teresa, 150,000 piso kada buwan. Ang biyenan kong nang aasar sakin, binubuhay pala ng ninakaw na pera mula sa tatay ko. Kinuha ko ang flash drive at inilipat lahat ng data sa sarili kong USB gamit ang laptop. Nang huminto ang shower, saktong tapos na ang kopya. Sinara ko, binalik ang susi sa bulsa niya, at lumabas. Kinabukasan, umalis si Alejandro dala ang bagahe. Pupunta sa business trip date kasama ang kabit. Pagkaalis niya, tumawag ako ng movers.
Inilipat lahat ng gamit namin ni Mateo at alaala ng pamilya ko, papunta sa inuupahan kong bagong kondo. Iniwan ko ang mga mamahaling binili ni Alejandro. Hapon, sinundo ko si Mateo. Mama, nasaan si Papa? Mateo, hindi na pwedeng makisama si Mama kay Papa. Akala ko magugulat siya, pero ngumiti lang siya. Alam ko, Mama. Narinig ko kayong umiiyak kagabi. Ayos lang. Simulan natin mula sa umpisa ng tayong dalawa. Naiyak ako at niyakap ko siya. Pagkalipat, tinawagan ko si Antonio. Nakuha ko na lahat ng ebidensya. Sige po, bukas ng gabi ang anniversary ng kumpanya. Hindi ako isinama ni Alejandro sa 30th anniversary party. Si Vanessa daw ang dadalhin niya dahil sick daw ako. Nagkakamali siya. Sa Grand Ballroom ng Shangri-La BGC, puno ng daan-daang bisita ang party. Nagiinuman si Alejandro at nagmamayabang. Katabi niya si Vanessa na nakasuot ng red gown at diamond necklace na galing sa pera ng kumpanya. Lumapit si Doña Teresa, ang biyenan ko, at pinuri si Vanessa. Ang ganda mo, bagay kayo ng anak ko. Buti at nandyan ka at hindi yung dati niyang asawang walang kwenta. Umakyat si Alejandro sa stage para mag-speech at i-a-announce sana ang promotion ni Vanessa nang biglang lumapit si Antonio at nagbigay ng papel. Ano to, Antonio? Nababaliw ka na ba? Galit na sabi ni Alejandro. Nakasulat sa papel. Notice of Emergency Board Meeting. Oster of the CEO. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Nakasuot ako ng isang formal na navy blue suit na ginawa pa para sa tatay ko 20 years ago. Katabi ko si Ati Roberto. Naglakad ako papunta sa gitna. Lumapit si Vanessa. Uy, nasaan na ang hiya mo? Sabi ni Alex, pinaalis na kita. Huwag kang manghingi ng pera rito. Sumunod si Doña Teresa. Isabel, anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Security. Paalisin ang babaeng ito. Walang security na gumalaw dahil nakausap na ni Atoy. Roberto ang hotel management. Sa stage, sumigaw si Alejandro. Isabel, anong ginagawa mo rito? Lumayas ka! Inilabas ko ang annulment papers at pinunit sa harap ng lahat. Kung sino pa ang walang hiyang magpapaparty dito, habang nag-aagaw buhay ang anak niya. Nagkagulo ang mga tao. Ati Mendoza, ang dating legal counsel, bulungan ng mga executive. Ako ay representative ni Isabel. Boss Alex, pinatatanggal ka na niya, sabi ni Atty. Roberto. Sino siya para magtanggal sa akin? Ako ang presidente at hawak ko ang shares. May hawak ka lang na ESPA. Pero kinansel ako na yun kaninang umaga, sagot ko. Ako ang may-ari ng 60% ng shares ng kumpanyang ito. Namutla si Alejandro. Inabot sa kanya ang notice ng dismissal. Pinatugtog ni Antonio sa malaking screen sa stage ang mga ebidensya. Ang dummy company ni Vanessa, ang 3 milyong pisong monthly fake invoices, ang luxury condo. Hindi ko alam yan, sigaw ni Vanessa na tinangka ng tumakbo. Sumunod na ipinakita sa screen. Ang secret bank account na may pangalan ko kung saan dumadaan ang 150,000 pisong monthly allowance ni Doña Teresa galing sa nanakaw na pera ko. Mama Teresa, akala ko ba magaling ang anak mo at binibigyan ka ng pera? Pera yan ang tatay kong hinahamak mo. Natumba sa hiya ang biyenan ko at tumangging tulungan si Alejandro nang magmakaawa ito. Huwag mo akong idamay diyan. Wala akong kwentang anak na gaya mo. Dito pumasok si Antonio hawak ang isang report galing sa bangko. Boss, yung pondo ng dummy company ni Vanessa. Nilimas lahat kaninang 3:00 ng hapon. Ano? Umiiyak si Vanessa. Hindi ako kumuha. Yung boyfriend kong kaedad ko ang kumuha. Nag-invest daw siya sa crypto at blinok niya na ako. Ang masaklap pa, inanunsyo ni Antonio, ang 120 million pesos na loan para sa Peking kumpanya na inapprove ng bangko. Ginamit ni Alejandro ang SPA ni Isabel para maging garantor. Dahil revoked na ito at napatunayang may fraud, si Alejandro lang ang solely liable na magbayad sa bangko. At binabawi na ito ngayon agad. Bagsak sa sahig si Alejandro. Umiiyak na parang bata. Baon sa utang na 120 million. Tinanggal sa trabaho. Iiwan ng kabit. At idedemanda pa ng estafa at qualified theft. Pinalabas sila ng security ng hotel. Ako ang humawak ng mic. Mula bukas, babaguhin natin ang management. Si Antonio ang magiging bagong CEO. Nagpalakpakan ng lahat ng tao. Habang naglalakad ako palabas, nag-text si Mateo. Mama, luto na yung bistek Tagalog. Uwi ka na. Napangiti ako habang may luha sa mata. 6 na buwan na ang nakalipas. Sa bago naming kondo, nag-aagahan kami ni Mateo ng mainit na pandesal at kape. Si Antonio ay maayos na pinatatakbo ang kumpanya. Si Alejandro ay baon sa utang at namamasada na lang daw.
Si Vanessa ay pinapulis at iniwan ng pamilya. Si Doña Teresa ay ibinenta ang mga lupa sa probinsya pambayad utang at nakikitira sa malayong kamag-anak. Mama, mag-business administration din ako para maging mabuting leader gaya ni Lolo at tulad mo. Napangiti ako. Nabawi ko na ang buhay ko. At ngayon, magkasama kaming naglalakad ni Mateo nang nakataas ang noo, handa para sa mas magandang bukas.